Hi guys, Merry Christmas. Alam nyo ba, matagal akong hindi naka-vlog kasi may nangyari dito. 'Di ba? May katulong yung anak ng amo ko, nakakuha siya galing sa Pinas. Ako yung naglakad sa kanya para dun sa amo ko. Pagkatapos, dumating na nga dito. Ilang buwan lang dumating dito. Di okay naman kami. Yung pakikisama ko okay talaga kasi pag nanghihiram siya, pinapahiram ko siya, o 'di ba? Tapos sa almusal, pagkagising niya, ako naghahanda ng pagkain niya. Tapos yung pagtulog niya, yung lahat ng gagamitin niya, binibigay ko kasi nga pakikisama. Pagkatapos, okay naman yung sa umpisa, siguro mga 1 week, tinutulungan niya akong maglinis. Ang sabi ko naman sa kanya, wag mo na akong tulungan, isipin mo yung alaga mo kasi hindi ka naman dito hindi naman kita kasama dito sa bahay. Tapos sabi niya, tulog pa naman yung alaga niya. Sabi niya tutulungan daw niya ako. Di okay. Malaking bagay yun pagtulong niya. Pagkatapos di dumaan ng kasi lagi sila dito. Minsan dito sila natutulog mga 3 araw. Pinakamatagal ay 1 linggo dito sila natutulog. Pero hindi ko siya kasama sa bahay. Tapos tinanong ko siya kung okay siya, yung amo niya, okay naman daw, walang problema. Di dumaan ng mga buwan, di okay pa rin. Tapos ang ano niya kasi, meron siyang sariling mundo. Siyempre, katulong tayo. Siyempre, naiinis tayo minsan, 'di ba, sa dami ng trabaho. Pag hindi mo siya napapansin, parang umiiyak. Hindi ko lang siya mapansin, nagmumukmuk na siya. Halimbawa, kasi ako, pag nagtatrabaho ako, as in, trabaho talaga. Tapos, pag mainit ang ulo ko, siyempre, trabaho ko yun. Inuuna ko talaga yung trabaho ko, hindi ako namamansin. Ganun talaga ang ugali ko. Pagkatapos, iiyak siya bigla. Nawala ngayon, mga ilang oras yata siya nawala. Nung pala nagtago at umiyak. Tapos, hinanap siya sa akin ng amo ko. Sabi ko, hindi ko alam, basta hindi ko lang siya pinansin. Ayan, sabi ko, sa amo ko. Tapos, hinanap namin. Tapos, sumasakit yung dibdib niya kasi nga, hindi daw siya makahinga kasi iyak nga daw siya ng iyak kasi masama daw ang loob niya sa akin. Hindi ko daw siya pinapansin. O, diba? Tapos, ako yung dahilan ng pag-iyak niya. Ang ano ko naman, bakit ako? Pumunta ka rito para magtrabaho. Bakit pumunta ka dito para magtrabaho kung napakakitid ng utak mo? Sabi ko nga sa kanya, wag mo akong pansinin. Sabi ko sa kanya talaga, wag mo akong pansinin pag mainit ang ulo ko kasi ganun lang talaga ako. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, marami niyang sinasabi na ako lang daw yung kakampi niya, tapos mahal na mahal daw niya ako. Wala yun sa akin. Sabi ko sa okay. Sabi ko, okay, basta gampanan mo yung trabaho mo para gustuhin ka ng amo mo. Sabi ko, wag mo akong intindihin. Tapos, dumaan na naman ang buwan. Siguro nakadalawang buwan na siya. Pagkatapos nun, sabi ko, okay pa ba? Okay. Nung pala, yung pag-aaway namin na yun, nagsumbong na siya sa agency na hindi daw niya, ako una niya sinumbong na hindi daw niya ako makasundo sa bahay. Co-worker daw ako na hindi niya ako makasundo. Pero, paano niya nasabing co-worker ako? Ay, hindi ko naman siya kasama sa bahay. Magkaiba ang amo namin. Pagkatapos wala lang yun, hindi ko alam na nagsumbong siya. Tapos wala lang yun, hindi siya pinansin ng agency kasi sila ngayon. Pagkatapos, syempre, alaga niya bata. Ang alaga niya bata, puyat talaga. Asahan mo na yun, na puyat talaga pag may bata ka. Tapos sabi ko, okay lang ba? Okay ka naman sa amo mo. Sabi niya, okay daw. Ang bait-bait daw. Tapos yung time, syempre, ang amo, minsan nagagalit talaga yan. Natural, pag hindi mo nagampanan yung trabaho mo, nagagalit talaga yan. Hindi ka naman pumunta dito para ikaw ang pakisamahan ng amo mo. Yun yung point ko sa kanya na bakit pinipilit mo na yung damdamin mo, na intindihin ng amo mo, dapat ikaw ang makisama, ikaw yung may kailangan, ikaw yung nag-abroad, ikaw yung makisama sa amo mo, gawin mo lahat para bumait sila sa'yo. O diba ganun? Ay bakit ako, tumagal ako ng 18 years dito, bakit wala naman silang masabi sa akin? Kasi ginagawa ko talaga yung trabaho ko, as in,